lahat ng tao'y makasalanan. Yun ang first truth. Lahat tayo'y makasalanan. Romans 3:20. Lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Everyone falls short. Ang lagi namin illustration diyan yung missing the mark. Yung para bang merong isang, kung alam niyo man yung dart, yung bilog, no? Tapos meron sa gitna niyan yung bullseye, no? So tatargetin mo. So ayon sa illustration diyan, sa sinabi ng Biblia, kahit anong gawin mo, target, kahit lapitan mo na, hindi ka makatama doon sa bullseye. Yun ang ibig sabihin niyang fall short na yan. So ang tao, kahit anong gawin niya, sa sarili niyang kapasidad at kakayahan, hindi niya maitama sa bullseye ang sarili niya. Lagi po siyang sablay. Kaya yung kung sino man naka-imbento niyang awit na ako ang dakilang sablay, well, awit yan para sa ating lahat. Dahil tayo po yung mga dakilang sablay na yan. Yan po ibig sabihin ng fall short. Lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian. Can you imagine yung kaluwalhatian ng Diyos? Kataas-taasan. So, gumawa ka naman ng ladder, 30 feet, 50 feet. Gaano ba kahabang San Juanico Bridge? So, kahit gaano kataas, ang Tower of Babel na yan, dahil gusto niyang maabot ang Diyos, kapos pa rin po. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So, ngayon, titignan po natin kung bakit po ang first truth, ito po yung gusto nating maintindihan, na ang unang totoo, lahat tayo'y makasalanan. Okay? Tandaan po natin yan. Lahat tayo'y makasalanan. Kaya lang, kapag hindi ho natin kasi maintindihan yan, kaya dapat malinaw po sa atin. Kasi ang tao pong hindi nakakaintindi na lahat ay makasalanan, ang tao po'y mapunain sa kasalanan. Maliwanag po ba? So dapat maintindihan natin na tayong lahat na nandito, kasama ako, tayo'y makasalanan. Wala tayong karapatan na mamuna sa kapwa natin dahil yung ating itinuturo sa kapwa natin, isa na daliri, 3 po yan na pabalik sa'yo. Kaya nga po yung pagganyan daw, sinisisi mo siya, 3 yung pabalik sa'yo, tapos yung meron pang nasa taas, pati yung nasa taas, yung Diyos, sinisisi mo rin. But the fact is, 3 po yung pabalik sa'yo. Lahat tayo'y makasalanan. Tandaan po natin yan. So, hindi natin trabaho ang humusga, ang umusig, at ang mamuna. Hindi natin trabaho yan. Okay? Bakit? Sapagat ang trabaho natin ay intindihin natin na tayo'y makasalanan, period. First truth. Lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Second truth. Ang sabi dito sa second truth, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So kung lahat tayo makasalanan, ang premyo sa atin ay kamatayan. Yan po ang ibig sabihin yan. For the wages of sin. Ibig sabihin, pag sinabing wages, sweldo ho yan . Magpagal ka man, magpagod ka man, sa buhay na to, ang sweldo mo ay kamatayan. We are doomed to hell. Yan ang second truth. Unang truth, tayo'y makasalanan. Second truth, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. And then, ang sabi po dito, next. Ayan. Ibig sabihin, sa bawat kasalanan na nagawa mo, ang katumbas nito ay buhay mo. So imagine niyo lang po sa bawat atraso na ginagawa natin, sa araw-araw na ginagawa natin. Ang katumbas niyan ay buhay mo. Di po ba? So imagine lang po natin sa bawat atraso na ginagawa natin, hayagan mo no palihim. Di ba? Pwede po tayong magpalusot sa tao, pero sa Diyos, wala hong lulusot. Kung nakakalusot tayo sa scanner na high ang technology na ginagawa ng tao ngayon, well, kakaiba yung scanner ng Diyos. Kasi ang ini-scan ng Diyos, hindi lang yung mga dala natin, hindi lang yung mga bit-bit natin. Ang ini-scan ng Diyos, yung laman ng puso natin. Kaya nga nung si Sakeo ay nakita ng Diyos na umakyat doon sa puno, nakita ng Diyos na ang taong ito ay punong-puno ng kasalanan, pero sa gitna ng kanyang
Sa gitna ng siyang punong-puno ng makasalanan na puso, nakikita ng Diyos na meron siyang pagnanais na makilala ang Diyos. Kaya sabi niya, Sakeo, bumaba ka diyan. Ngayon mismo, kakatagpuin kita sa bahay mo. Na-scan ng Diyos ang puso ni Sakeo. Alam niyo po ba na sa mga oras na to, hindi lang ini-scan ng Diyos kung anong laman ng mga isipan natin. Ang ini-scan ng Diyos, ang laman ng puso natin. Ang katumbas ng ating kasalanan ay kamatayan. So, sabi po dito, may dalawang uri ng kamatayan na sinasabi sa Biblia. Ang sabi, una, ito yung physical na kamatayan. Ito yung nararanasan nating pagkakasakit, pagtanda, at mamamatay physically. So, yung ating katawang lupa, nakahiga, yung ating nilalamay, di ba, iniiyakan, tapos kinakausap mo, mahal na mahal kita. Sa totoo lang, hindi na narinig ng taong yun. Kaya kung meron kang gustong iparinig, ngayon na. Eh, ang daming OA ngayon sa social media. 10 taon ng patay, inaalala pa niya, Papa, mahal na mahal ka namin. Che, nasaan niya nung buhay pa? Oo. Nung time na nagkasakit yan, pinuntahan mo ba? Di po ba? So, patay na eh. Kaya nga, ibig po sabihin dyan, ang unang kamatayan na tinutukoy po ng Biblia ay kamatayang pisikal. Ikaw ay nagkakasakit at ikaw hindi natatanda dahil 2 linggo lang, tigok ka na, marahil dahil na-COVID na. Matindi ang kamatayan ngayon, mga kapatid. Yung ang variant daw ngayon, 4 na araw lang, lagas ka na. At marami nang pinitas. Kaya marami pong natatakot dyan, napaparaning dyan. Di ba ba? Pero sa totoo lang, para sa akin, panis yung kamatayan na yan. Dahil mayroong mas malala dyan. Pangalawang kamatayan, tignan po natin. Ayan ang pinakamalupit. Yung pangalawang kamatayan. Ito yung kamatayang spiritual. Ito yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. At ang resulta ay walang hanggang pagkahiwalay. Eternal doom. No? Eternal separation. Ito yung man's biggest problem is his separation from God. At alam nyo, yan yung problema natin eh. Kasi para bang, alam mo kung naintindihan mo lang mabuti na yung kasama mo sa bahay, yung kapitbahay mo, yung kachat mo, yung katok mo, na lagi mong nakakausap kung hindi pa save yun, naiisip mo ba yung illustration na yan? Na malayo siya sa Diyos, at ikaw na nakakilala sa Diyos, wala kang courage to tell him, hey, mamamatay ka eh. Mawawalay ka sa akin eh. Hindi tayo nagsasamang pang matagalan, bro. So dapat naintindihan po natin yung intensity po niyan. Yung immensity ng sin at yung intensity ng sasabihin mo sa kanya, malayo ka sa Diyos. I'm sorry to tell you, kailangan mong tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil ang aking Diyos, magiging Diyos mo rin kapag tinanggap mo siya. Di ba? So tayo pong nandito ngayon na nakikinig po sa mensaheng ito, it's our call. Pag-uwi natin sa bahay. Sino yung inuuwian natin sa bahay? Mga ligtas na po ba yan sila? Sino ba yung kasalo natin sa pagkainan? Nakakilala na po ba sa Panginoon yung mga yan? Simulan po natin ipanalangin. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kasi napakailap nitong aking Magaling lang to pag inaaya ko na sa kainan eh. Magaling lang to pagka pera-pera ang pag-uusapan, trabaho. Pero pag patungkol na sa'yo, Lord, mahabag po kayo sa taong ito, hindi kami magsasamang matagal nito, malibang kahabagan mo siya. Na ang tanong ko po kasi, naniniwala po ba kayo dyan? Maraming salamat po sa inyong katahimikan. 2 lang ho ibig sabihin yan. Kung naniniwala po kayo dyan, therefore then, you begin to pray now. Because people within your roof, yung mga kasama niyo po sa inyong iisang bubong, kailangan po silang makakilala sa Panginoon. It is our call. Nai-imagine na po ba yung itsura po ng mga yan?
Literal po yan na nalagalab na apoy. Literal po yan. Walang hanggang parusa. Literal po yan. Hindi ho yan dinrawing lang dyan. At aawitin lang natin yung langit. Tapos pababayaan natin yung mga kasama natin sa impyerno. Dahil sa totoo lang po, may separation po na mangyayari. Meron hong forever. Next, sabi po dito. Kaya nga, ito yung third truth. May regalo po ang Panginoon. Ano po ang regalo niya? Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang linya po kasi, kung babasahin mo yung Romans 6:23, yung buong linya po niyan, ang unang sinabi po niyan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang tanong po kasi, kailan natin umpisahang sabihin sa Kanya na ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan? Sana po ay darating na sa punto, may share natin sa Kanya yung regalo ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. At kailangan makumbinsi ka doon sa puso mo na you really mean business with God. Si-share ko to sa'yo, hindi dahil gusto lang kitang makumbinsi na mas magaling ako sa'yo. Hindi totoo yan. I-share ko to sa'yo, hindi dahil gusto kitang palipatin sa relihiyon ko. No. I-share ko to sa'yo dahil kinukonbik ako ng Panginoon. Kailangang malaman mo ang katotohanan. At alam nyo, aminin ko sa inyong totoo, unang attempt, ekes ka. Pangalawang attempt, ekes ka uli. Pangatlong attempt, ekes ka uli. Nakalimang attempt ka na, ekes ka pa rin. Tanong, gigive up ka ba? Kung alam mo na yung anak mo, kapatid mo, hindi nakatanggap ng regalo na yan, gigive up ka ba? Kung alam mo gaano kahalaga yan, gigive up ka ba? Ang hirap po kasi. Iba po kasi yung relihiyon na kinaaniban niya. Ang tigas po ng ulo eh. Ito lang kasi yung tanong eh. Give up ka ba ng Diyos? Sinukuan ka ba ng Panginoon? Di ba hindi? So dapat hugo tayong sumuko sa mga taong hihikayatin natin. Against all odds, share natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Importante po yun. Kuya, ate, pare, mare, sipain mo na ako, duraan mo na ako, hindi kita i-give up. Naniniwala ako sa sinasabi ko. And I believe, time will come, mabubuksan ka din. Napakapanatiko mo. Bibihira na naman ganyang tao, binabaril sa luneta yan. So be it. Si Kristo man, nilait din eh. Di po ba? Sabi nga sa kanya, nakabayubay na siya eh. Kung talagang ikaw ang Diyos, ligtas mo, sarili mo dyan. Di ba? Tapos nagtawanan pa yung mga sundalo doon. Isipin niyo po nila, kung gumip up ang Diyos doon, sasabihin ng Diyos, patulang ko na to eh. Pababain ko na yung mga demonyo sa impyerno eh. Tingnan natin pag niyapos itong mga to, kung di sila naniniwala na ako nga ang Diyos. Pero hindi eh. Hindi yun ang paraan ng Diyos. Tinis ng Diyos yung sakit. Kaya kung laitin ka man, kung rejection man ang ibibigay sa'yo, tiisin mo. Dahil naniniwala ako magtatagumpay ka dahil nasa iyo ang truth. Nasa iyo ang katotohanan. Magkano na ba ang nawala sa'yo? Oras lang naman yata eh. Gasolina lang. Effort lang. Magkano na ba? Pagsamasamahin natin. Ang nawala sa Diyos ay ang kanyang buhay. Yun ang pinuhunan niya para ikaw at ako nandito tayo. Guys, dapat maintindihan po natin ang ibalhenyo ng kaligtasan. Ang regalo ng Diyos na yan. Dapat maintindihan po natin. Dapat kapag nagsishare po tayo, kumbinsido tayo sa ating sinishare. Di po ba? Para lang sa call center yan eh. Pagtawag mong ganun, mumurahin ka, di ba? Sisigawan ka, di ba? Mabubokya ka, di ba? Pero, di mo ginigive up, tuloy mo lang. Bakit? Kasi alam mo, ginagawa mo lang yung trabaho mo. Masakit, nakakapagod, nakakaumay. Pero ganun talaga. You have done your best on that day.
so be it. Tuloy mo lang araw-araw. Mausisa mo, naka-1 taong ka na, naka-2 taong ka na, naka-3 taong ka na. Kasi pag give up ka, ang taong sumusuko, hindi nagtatagumpay. Kasi ang nagtatagumpay, hindi sumusuko. Tama ba? So wag natin silang sukuan mga kapatid, i-share natin sa kanila ang regalo ng Diyos. For truth. Ang sabi po dyan, kung tutusin, dahil may atraso tayo sa Diyos, dapat tayo maparusahan. Pero mas nanaig ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya si Kristo ang naparusahan at namatay noong tayo'y makasalanan pa. Na-imagine niyo po ba yan? Noong ikaw ay wala pang wisyo, yung, alam mo ba yon? Yung ang alam mo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Di ba? Ang ganyan ang tao ngayon, kung ano yung magpapasaya sa akin. Di ba? So kahit mali na yung mga galawan niya, mali na yung mga desisyon niya, mali na yung mga hakbang niya, basta ako'y masaya. So kahit mali, parang totoo na rin. Bakit? Masaya siya eh. Kaya yun po yung ating paintindi sa kanya. So tayo nakakalam, sa totoo lang ang katotohanan, hindi masaya. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ang katotohanan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya. Pero kailangan mong manindigan dahil yan ang totoo. Regardless of kung anong nararamdaman mo. So dapat paunawa po natin. Dapat maunawaan nating mabuti, nasa iyo ang katotohanan, so dapat tayuan mo siya. Dahil yun ang totoo. Ang totoo, kailangan ni Kristo mamatay sa krus. Iyon ang totoo. Kailangan niyang danasin ang lahat ng paghirap. Kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay. Pwede ba siyang give up doon? Pwede. In all his capacity, pwede niyang i-give up yun. But, kailangang manaig ang totoo. Kailangan niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Yun ang truth. Namatay si Kristo sa atin noong tayo makasalanan pa. Therefore then, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, dapat mamuhay ka na sa katotohanan. Dahil namatay siya nung ikaw yung makasalanan. Ikaw, nasa katotohanan ka na eh. So, buhay na si Kristo para sa'yo. Pag bumalik ka uli sa kasalanan, patay na naman uli siya. Pinako mo na naman uli sa cross. Nakita niyo po ba yung contrast, yung pinagkaiba? Tuloy po natin. Sa madaling salita, si Jesus, siya ang bayad ng atraso natin sa Diyos. Siya yung regalo sa atin ng Diyos. Tuloy pa natin. Ang regalo ng Diyos sa iyo ay kaligtasan. Sa totoo lang, ang final destiny natin ay nasa hell. Walang hanggang pagdurusa. Dito tayo narapat, kaya kailangan natin ng tagapagligtas upang makaiwas tayo sa final destiny natin. Kapag ang tao, kasama mo sa bahay, ka-share mo sa pagkain, ka-share mo sa lahat ng problema, pag hindi natin isi-share yung truth, pagdating ng araw na nasa impyerno siya, hindi ka mag-enjoy sa langit, believe me. Bakit? Uusigin ka noong kasalo mong kumain araw-araw na hindi mo sinishare yung truth. Kasi ikaw yung Kristiyanong undercover. Nabasa niyo na yung book na yon? Undercover? Bilhin ko nga yun. Tapos pa-xerox natin. Ganda po nung book na yon. Undercover. Kwento po yun patungkol sa isang Kristiyano na ayaw mag-share. Tagal na ho niyang alam yung truth. Tapos sa buong dormitory, siya lang ang Christian. Sa buong pamilya na, siya lang ang Christian. Undercover nga po siya eh. Lagi po siyang naka-face mask. Nakapiring yung bibig. Pero masakit dito, nakapiring yung bibig niya, pero bukas yung kanyang mata. Alam niya yung katotohanan, nakikita niya ang liwanag. Nakikita niya si Kristo, pero hindi niya maibabahagi.
undercover. Now, ano po mas makikita natin dito? Next. May alam ka bang solusyon upang maiwasan to? Next. May ilang bagay na dapat nating maintindihan. Kahit anumang pagpapakabuti mo, ikaw ay manatiling makasalanan. Ginawa ng lahat ng tao iba't ibang klaseng solusyon tulad ng pagpapakabuti, education, good religion, pero ending ganun pa rin, makasalanan pa rin tayo. Next. Kaya nga, wala kang no choice, kundi tanggapin mo ang regalo ni Lord na matagal na niyang inialok sa'yo. Tanggapin mo si Jesus. Ngayon, bilang your only hope and your only choice. Kita niyo po ba yung specific po dyan? Kapag tinanggap po si Jesus, dapat bukal sa loob at di napipilitan lang. Kaya dapat kang pumikit at sumunod sa panalangin ko sa'yo. Now, bago po natin yan, i-share sa kanila yung prayer of acceptance. Yung iba po ayaw maniwala dyan. Ito po yung kwento. Meron pong dalawang mag-ama na nangyari po ito sa Alberta, Canada. Panahon po ito ng taglamig. Naglaro yung mag-ama sa snowball. Batuhan sila. Sino ho sa inyo dito nakakita na ng snow? Sa TV. Imagine na lang natin, no, na nasa Canada po tayo sa panahon ng taglamig. Naglaro itong mag-ama na to. So, batuhan sila ng snowball, takbo, bato, takbo. Hanggang sa nakarating po sila unknowingly sa isang area na kung saan malapit na sa river. At mayroong bridge. Yung bridge na yon, bridge po yun ng release ng tren. It so happen na yung release ay nakalip yung bridge. Nakaangat. Na. So, nung makita ito ng mag-ama na nakaangat yung bridge, ibig sabihin, kailangan nun ibaba. Bakit? Naramdaman po nila na may padating. Bumusina po yung tren. At ang masaklap po dito, nung tinignan po nila yung control room, pagbusina po ng tren, ala po yung tao na nakabantay po doon sa control room. Nasaan yung tao na nakabantay sa control room? Ay bumubusina na po yung tren, padating na po siya. At 2 minutes lang po ang interval noon. Dadating yung tren. Nakita nung mag-ama, wala yung nakabantay doon sa control. So takbo ngayon yung tatay. Para pindutin niya yung control, ang bridge bababa. Makakatawid na yung tren. Alam niyo po ba kung sino yung lula ng tren? Ang lula ng tren doon, iba't ibang tao. Edukado, mataas ang pinag-uralan, mga negosyante, may kriminal, may idolatros, may LGBT, in all walks of life na doon sa tren na yon, na wala silang kaalam-alam, they are doomed to damnation. Kasi ang dulo po noon, release na yun, kung hindi yun malilip, patay po silang lahat. They are destined to death. Naramdaman nung tatay yung intensity ng maaring mangyari. Sobrang dami po nila na nagkukwentuhan, tawanan, they are chatting, they are talking, tawanan. Hindi nila alam napadating na sila doon sa direksyon ng kamatayan. Ang nakakalam lang yung mag-ama. So nung pinindot na nung tatay yung control, eto masaya. Hindi po nag-function yung control. Nakita nung bata, ang bata po 8 years old lang po. Nung makita po ng bata na hindi nagpa-function yung control, tumakbo yung bata. Anong gagawin ng bata? Lumapit po siya doon mismo sa bridge. Tumawid po siya doon sa bridge na yon. At ang ginawa po niya, minanwal po ng bata para bumaba po yung bridge. So habang minamanual po ng bata, unti-unti po, nakapindot po yung tatay doon sa control room, yung bata nandoon po sa bridge. So habang hawak-hawak ng tatay na gano'n, hindi niya binitawan yung control, minamanual po ng bata doon. At habang ginagawa po ng bata yon, mauubos na yung oras. Ang ama, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung bibitawan ba niya yung control at tatakbo siya, iniligtas niya yung anak niya. Or, mas mamili siya na
Patuloy niyang didiin yung kanyang kamay doon sa control dahil padating na yung sobrang daming tao. Na ibaba po ng bata yung bridge. At meron pa sana siyang pagkakataon, seconds, para makatawid uli sa rilis, makatakas sa tiyak na kamatayan. Ngunit sa kabutihang palad, pagbalik po ng bata, para tumawid na sa kabila, nashoot po yung paa niya, yung shoes niya, nashoot po doon sa rilis mismo, yung pinag-abutan, yung dugtungan. May sewang po yun, doon nashoot yung paa niya. So nung makita ng tatay yung situation, tumakbo yung tatay para iligtas yung anak niya. Huli na ang lahat. Dumating na yung threat. At ang naabutang ng tatay, yung anak niya, nalagas-lagas na, sabog ang dugo, pati utak, sa release ng tren. Namatay po yung bata. Nagbuwis ng buhay. Maligtas lang yung marami. Mayroon pong nagbuwis ng buhay para ma-enjoy mo ang buhay na to. Lagi po nating pagkatandaan. Habang ini-enjoy natin ang buhay na to, magpasalamat tayo sa Diyos, siya po yung regalo, yung kanyang buhay, ibinuwis niya sa iyo at sa akin. But then again, the point is, yung kaligtasan na nasa iyo, hindi mo ba share sa iba? Hindi mo ba ibabahagi sa iba? Para ma-enjoy din nila ang buhay na walang hanggan? Hindi mo ba ibabahagi sa kanila yung katotohanan? That's the truth. Kaya nga sabi po doon, sa aklat ng pahayag, at nakakahiya ang mga duwag sa mga mangkukulam, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi po doon, nakakahiya. Kaya nakatayo ako sa pintuan na yung puso at ako'y tumutuktok. Kung bubuksan nino man ang aking tinig, ako'y papasok sa iyo. Mananahan sa iyo at makasalo kita sa pagkain. Let us all pray. God, salamat ha. Salamat sa katotohanan na naintindihan namin, Panginoon. There must be somebody to die on the cross. At dapat, Panginoon, ako yun. Pero, mas pinili mo na ikaw ang mamatay sa cross. Ialay ang buhay mo sa akin. Hindi ako makapaniwala, Panginoon, na sa isang hamak at talamak na katulad ko, ano bang naiko-contribute ko sa iyo na dapat mo akong mahalin? Ano bang nagawa akong kabutihan sa iyo na dapat mo akong mahalin at alayan ng buhay? Kaya God, nahihiya po ako sa balat ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Ako ay makasalanan. Salamat sa iyo, O Diyos. Simula nung kumatok ka sa puso ko ngayon, binubuksan ko at inaanyayahan kita na manahan ka, na pumasok ka, na manguna ka, na mamuno ka sa pagmamahal at pag-aaruga ng aking buhay. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking kaibigan. Ikaw ang aking pastol na nangangalaga sa aking buhay. And you know what's best for me. Thank you, God. Thank you sa goodness po ninyo. Now then, gamitin niyo po ako, Panginoon, upang ang truth na to, ang katotohanan ito, may share ko rin sa higit na nakakarami. Ng aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, na kahit po sila'y malalayo, Panginoon, biyayaan ninyo ako ng pagkakataon bago ako maupos sa buhay na to. Na marating ko sila at may bahagi ko sa kanila ang mabuting balita. I beg of you, if you found mercy on me, please, have mercy on them. Kung nahabag kayo sa akin, Panginoon, kahabagan niyo rin sila.
Dahil nag-aalay ka rin ng buhay at namatay ka rin para sa kanila. Mihingi ako ng pagkakataon, totoong pagkakataon, Panginoon, na darating ako sa pintuan ng kanilang mga puso at gagamitin mo kong instrumento, Panginoon, upang katukin sila. Maasa ako na makikilala ka nila ng lubusan, higit pa sa kanilang pagkakilala ngayon. Maraming salamat po. Sabi niyo, Panginoon, tumawag kayo sa akin, kayo'y aking diringgin. Ang nananampalataya sa akin ay hindi mapapahiya. Pangako niyo po yan. Pangahawakan po namin ito. Kung naibibigay mo, Panginoon, ang regalo ng kaligtasan, Panginoon, kung natatanggap ko ito, dalangin ko po, kahabagan mo rin sila, na matanggap din nila ang dakilang kaligtasang ito. Upang sa langit, Panginoon, sama-sama kami na magpuri. Sama-sama kami na makapelosip ka, makabanding ka, at makasalo ka sa pagkain araw-araw. And milk and honey will be forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Guys, habang ikaw'y nakatungo at nakapikit, is this your prayer now? Ito ba'y panalangin mo rin? Come on. Kung yan ang panalangin mo, stand up. Tumayo ka sa iyong kinaupuan. Agagalang ng Panginoon yung gesture ng faith mo. Sige po. Hallelujah. Lord, basahin niyo po ang aming mga iniisip, ang aming mga puso. Dahil ikaw nakakataho, Panginoon, sa isipan ng may isipan, sa aming mga kapatid na to na nakatayo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sino po sa inyo dito? Habang kayo po'y nakaupo ngayon sa inyong kinaupuan, ang nais magpagamit sa Panginoon at ibahagi ang ebanghelyong ito ngayong umaga. Sa tahanan ka man, sa live stream ka man, o nandito ka ngayon sa church, tumayo po kayo. Kung kinatagpo kayo ng Espiritu ng Diyos at gusto niyong ibahagi ang katotohanan ito. Why won't you stand? Hallelujah. Salamat po sa mga tumayo na yan. Thank you, Lord. Panginoon, salamat o Diyos, na ngayong araw na to, na-challenge po kami sa inyong ebanghelyo, sa inyong kaligtasan, sa inyong good news. God, maraming salamat. Panginoon, kami nakatindig ngayon na nakatayo. Kayong nakakaalam ng aming mga iniisip at ng aming puso. Panginoon, kilala niyo po kung sino po yung mga mahal namin sa buhay, batid niyo po sila. Hallelujah. Manaig po ang inyong pagmamahal at inyong habag sa kanila. Mangusap po kayo. Guys, habang kayo nakatayo, mangyari lamang na manalangin po kayo bawat isa. At kung sino man yung nais mong ipag-pray, say it verbatimly. Say it with your own words. Sige po. Meron po tayong 1 or 2 minutes to pray for that. Kung sino po. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Dinggin niyo po ang prayers ng aming mga kapatid na ito. Yes, Jesus. Bless your name. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name. Yes, we bless your name. We bless your name. Hallelujah. The prayer of the righteous avails much. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka pa. Salamat po. Hallelujah. Yes, Jesus.
Lord, narinig niyo po ang panalangin namin mga kapatid. Narinig niyo po yung pangalan ng mga tao na ipinapanalangin ng aking mga kapatid. Panginoon, aaraw-arawin namin silang idulog sa inyo. Bago kami kakain at bago kami matutulog, pagising namin sa umaga, sa lahat ng pagkakataon, we will pray for them. At aming dalangin, Panginoon, na ito po mga pangalang ito ay madala namin sila sa cell group namin. Mai-connect namin sila sa iyo. Mai-connect namin sila sa cell group namin. At mai-connect namin sila sa church na to. Panginoon, gagawin po namin yung pinagagawa niyo, Panginoon. Hindi kaya ng konsensya namin, Panginoon, na hindi namin sila madala. Dahil hindi ho masaya ang buhay na walang hanggan kung hindi sila kasama. Dahil malapit sila sa ang totoong nagmamahal ay hindi lamang nag-aalay ng buhay, panahon, atensyon, o anumang material na bagay. Ang tunay na nagmamahal ay ibabahagi po kayo sa kanila ang inyong mabuting balita. The plan of your redemption unto salvation. Our prayer is, time will come, kung kailanman po ito mangyayari, hindi kami susuko, hindi kami gigive up, hanggat hindi namin sila makita na maging tulad namin. Yes, oh God, maraming salamat po. I-bless niyo po ang puso namin, sapagat sinasabi po sa banal na kasulatan, o kay inang pagmasdan ang mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Ang dadalhin namin, Panginoon, ay hindi masamang balita. Ito'y mabuting balita, kung kaya't mabuting Diyos, biyayaan niyo po kami lagi, mula ngayon, lagi namin ipagpipray itong mga taong to. At dalhin niyo ang aming panyapak sa kanila. Dahil dadalhin namin ang panyapak nila sa aming cell group, sa inyo, sa aming cell group, at gayon din sa church na to. Because, Panginoon, we strongly believe, balang araw, sila po yung uupo sa mga bakanting upuan na to. Balang araw, sila yung aming kakamayan dito. During and after worship, balang araw, Panginoon, sila yung maka-fellowship namin, makabanding namin, hindi lamang sa buhay na to, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. At sa mga kapatid naming nakaupo lang, hindi namin alam kung ano po ang iniisip nila. Hindi namin alam kung ano pong conviction meron sila. Speak to them, O God, and reveal unto them the secrets of your glory. God, thank you po sa mercy ninyo. Thank you sa love. Thank you for everything. Glory and honor, binabalik po namin sa inyo, Panginoon. This is your story, Lord God. I-share namin sa kanila ang istorya po ninyo. Salamat po. Purihin ang ngalan mo. In Jesus' most victorious name we pray. Lahat magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin si God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. A little more detached from the earth, a little more detached, a little more detached, like the rocket going up and up and up and up and up. That stops at the moon. Are we blessed? Amen. So forgetting what lies behind is the phrase which